Ang i-discuss naman po natin dito yung sudden death. Si Pilita Corrales po nung April 12, habang siya'y tulog sa edad na 85 years old, ay hindi na siya nagising. At tuloy-tuloy na po siya namatay na habang tulog siya, ay biglang nagkaroon ng kamatayan. Noong namang April 16, si Nora Honor naman, sudden respiratory failure naman ang kinamatay niya. Ngayon, isang nakakabahala at sensitibong paksa ito. Maaring mangyari ito kanino man. Karaniwan po may kaugnayan ito sa mga may edad. Merong posibleng dahilan ang sanhi ng kamatayan habang natutulog. Para marami po kayong matutuhan, ini-invite po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung subscribe, pati yung bell, para updated kayo sa aking mga health topics, no? At ganoon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, and share. Ngayon, ang problema sa puso, yung cardiovascular issue, isang pinakaraniwang sanhi ng biglang kamatayan sa mga matatanda. Ang mga problema sa puso, yung cardiovascular issue, ito po yung sanhi ng biglang kamatayan habang natutulog, lalo na po sa mga matatanda. Kabilang po sa mga particular na problema sa puso na maaring humantong sa kamatayan habang natutulog, yung atake sa puso, heart attack. Maaring meron pong bumarang daloy ng dugo sa puso at hindi niya namalayan habang natutulog. Meron siyang malalang cardiac arrhythmia. Yung cardiac arrhythmia, ito po yung mapanganib na abnormal na tibok ng puso. Nagre-resulta ito ng biglang paghinto ng paggana ng puso. O kaya meron siyang heart failure. Ang isang mahinang puso ay maaaring biglang huminto sa pagtibok. Kaya po yung heart failure o nagpalya ang puso, ito po yung mahalagang sanhi ng biglang kamatayan habang natutulog. Kapag ang puso ay mahina, hindi na kaya magbomba ng sapat na dugo para matugunan ng pangailan ng katawan, maaari itong huminto. Nagkakaroon po ng cardiac arrest. Ito'y biglang huminto sa pagtibok dahil sa abnormal na mga electrical na activities. Ang normal po na pagtibok ng ating puso, kontrolado po ito ng maayos at regular na electrical na impulses nagmumula po sa sinoatrial node. Ang abnormal na electrical na activities sa puso ay tinatawag natin itong arrhythmia. Maring magre-resulta ito ng masyadong mabilis ang tibok ng puso, yung tachycardia, o kaya masyadong mabagal ang tibok ng puso, ang tawag dito bradycardia. Hindi regular na tibok ang puso, irregular heartbeat. Ang ilang pong arrhythmia ay hindi po nakapinsala, ngunit ang iba ay maging seryoso at maring humantong ito sa palpitation, sa pagkahilo, pangapos ng hininga, pagkawala ng malay, o kaya biglang titigil ang tibok ng puso mo. Ang malalang arrhythmia, yung panghihina ng puso, maring magpatas ito ng panganib sa abnormal na tibok ng puso. Mahalagang tandaan na ang heart failure, isang malalang kondisyon, nangangailangan po ito ng maingat na pamamahala at paggamot. Ang mga taong meron nito ay mataas ang panganib na biglang kamatayan, lalo na kung hindi kontrolado ang kanilang kondisyon. Bagamat ang mga problema sa puso ay pinakaraniwan, mahalaga na hindi baliwalain ang iba pang posibleng sakit sanhi ng biglang kamatayan habang natutulog, tulad po ng problema sa paghinga at sa utak. Nangangailangan dito ng seryosong atensyon medikal. Nasabi ko po yung atake sa puso, maaaring merong bumara sa daloy ng dugo sa puso habang siya'y natutulog, hindi namalayan. Yung
cardiac arrhythmia, yung abnormal na tibok ng puso, lalo na maluba tulad ng ventricular fibrillation. Ang ventricular fibrillation, maaaring huminto ang normal na pagga ng puso, magdulot ng biglang kamatayan. Yung heart failure, pag mahina ang puso mo, bigla na lang hihinto yan. Alam nyo, sa ating pong kalusugan, kailangan meron tayong maintenance katulad po ng vitamin C. Pampalakas ito ng ating immune system, pinoprotektahan ng katawan natin laban sa biglang pagkakasakit. Yung infection, yon. Isang malakas na antioxidant ang vitamin C para protektahan tayo pinsala ng free radical. Pag may sugat ka, madaling gumaling, mahalaga ito na pagbuo ng collagen. Para yung sugat, ma-repair agad, yun po yung collagen, isang uri ng protein yan. Kaya yung tumutulong dyan ay ang vitamin C. At tumutulong din po yung vitamin C sa pag-absorb ng iron para wag tayong maging anemic. Ang sasakit sa puso, nakakatulong po ang pagbaba ng blood pressure para ma-improve ang blood flow. Nakakatulong ang vitamin C doon. Isa pa, marami po ang mga nagkakaedad na may katarata. Para maiwasan ng katarata, dapat may vitamin C tayo. Ang Super B complex naman, ito'y 8B vitamins. May iba't ibang function sa katawan yan. Unang-una, energy production. Di ba pagka nagkakaedad na tayo, madali na tayong manghina, di ba? So, para yung kinakain natin ay magbigay lakas at labanan po yung pagkapagod, combination ng vitamins at Super B complex, inumin mo yan sa umaga. 30 minutes bago tayo mag-almusal kasi water-soluble vitamins yung dalawang yan. At yan po ay para sa kalusugan, paglago, pag-repair ng ating selula, balat, buhok, at kuko. Kaya kung meron kang problema sa buhok, naglulugas, nakakalbo ka, may alopecia ka, ang laking tulong po ng vitamin C at Super B complex. At sa tumutulong ito para ma-regulate din ang homocysteine level sa dugo na maiwasan ng panganib sa puso, sa sakit sa puso. Nakakatulong din po yung Super B complex at vitamin C, maiwasan ng depression at anxiety. Kung buntis ka naman, para ma-develop at malusog ang nervous system ng baby mo, ang mahalaga po dito, ang vitamin Super B complex, may mahalagang papel sila sa pananatili ng kalusugan ng ating katawan. Nakakatulong sa immune system, sa kalusugan ng utak at puso, at iba pa. Kaya po ito'y mahalagang vitamina, kaya kailangan po magandang supplement ito, malaking tulong po. Ako tinitake ko to once a day, 30 minutes bago ko ay mag-almusal. Alam mo, yung problema sa paghinga ay yung tinatawag nating sleep apnea. Ito'y malalang uri yan Yung pong sleep apnea, ito po yung habang natutulog ka, humihinto ka sa paghinga. Nagdudulot ito ng malalang kakulangan ng oxygen. Magre-resulta na ito ng komplikasyon sa puso at utak. Ang malalang uri ng sleep apnea, ito po yung paghinga mo, pwedeng mag-cause ito ng kamatayan habang natutulog. Kasi humihinto ka sa paghinga yan Pag sleep apnea, ibig sabihin, humihinto ka sa paghinga habang tulog ka. Kaya yung pag-ulit-ulit na paghinto ng paghinga, yung sleep apnea tinatawag, ay pag paulit-ulit yan sa loob ng gabi, ang paghinto yan, pag tumagal ng ilang segundo, ilang minuto, maring mag-cause ito ng kamatayan. Magkakaroon kasi ng malalang kakulangan ng oxygen, hypoxia. Ang bawat paghinto ng paghinga, nagdudulot ng pagbaba ng antas ng oxygen sa dugo. Yan ang malalang uri ng sleep apnea. Ang kakulangan ng oxygen na ito ay magiging malubha. Magkaroon ng komplikasyon sa puso. Ang paulit-ulit na kakulangan ng oxygen, naglalagay ito ng stress sa puso para humantong pa ito sa high blood, abnormal na tibok ng puso. Pwede rin lumaki ang puso mo. Pwede ka rin maatake sa puso o ma-cardiac arrest ka.
At pwedeng magkaroon ng komplikasyon sa utak kasi ang kakulangan ng oxygen nakakapekto sa brain. Kaya po, ito po mag-cause ito ng komplikasyon, kaya merong namamatay. Kaya nga po yung sleep apnea, ito isang condition na ito naman dapat gamutin. Dapat yung doktor, siya ang magbibigay ng tamang gamot para sa iyo. Kasi po pagka pinabayaan mo sleep apnea, ang komplikasyon po niyan ay sudden death habang natutulog ka. Kaya magpa-check up sa doktor para ma-diagnosis kung meron kang sleep apnea at mabigyan ka ng gamot. Paalala po sa crystal oil. Ang ating crystal oil, maganda yan sa pamamaga, mga sakit ng katawan, dulot ng arthritis, pananakit ng kalamnan, sakit ng ulo. Nakakabuti din yan sa tulog. Ang crystal oil, yung aroma niyan, nakakatulong para makatulog ka. Pangalis yan ng bara ng ilong, decongestant yan. Napapabuti yung paghinga mo, pangalis ng bara ng ilong. Pag masakit ang tiyan mo, haplasan mo ng crystal oil, pampakalmante yan sa ating tiyan at bituka, pampaginhawa ng kabag, bloating at pananakit ng tiyan. Nakakatulong ito sa pagkontrol ng pagsusuka at pagduduwal. Kaya ang crystal oil, ang amoy niyan, hindi nagugustuhan ng lamok. Tinataboy niya, iwas dengue. Makakatulong po ito para yung pangati mula sa kagat ng lamok, may iwasan mo na yan. Available po yan sa Patnubay. Kung gusto nyo po magpa-deliver niyan, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Sabihin nyo lang yung pangalan, address at cellphone number nyo. I-deliver po ng rider sa inyo. I-charge sa inyo ang shipping fee. Ang isang reason din po ng biglang kamatayan habang natutulog, yung tinatawag nating pulmonary embolism. Maaring merong namuong dugo sa baga, biglang humarang sa daloy ng dugo at maging sanhi ito ng biglang kamatayan. Katulad po ang kinamatay po ni Pope Francis, yung Papa sa Roma, ay ito po ay complication sa pneumonia niya. Kaya pagka edad niya 88, karamihan po ng mga may edad, ang kinamamatay nila pneumonia. Yung naman sinasabi kong pulmonary embolism, ito po isang seryosong condition, nagdudulot ito ng sudden death habang natutulog. Bakit? Kasi yung namuong dugo, yung tawag ay pulmonary embolism, kapag ang isang namuong dugo ay nanggaling sa ugat, sa binti or sa pelvis, tinatawag natin itong deep vein thrombosis, ay nababaklas at sila'y sumasama sa daluyan ng dugo papunta sa baga. Pag naharang yung daloy ng dugo, kapag merong namundugo, umabot sa baga, maritong tumigil isa sa mga pangunahing daluyan ng dugo, haharang sa daloy ng dugo patungo sa baga. Magkukulang ka ng oxygen, haharang yan, pipigil ang dugo na makakuha ng sapat ng oxygen mula sa baga, maring humantong ito sa pagbaba ng antas ng oxygen sa buong katawan. Magkakaroon niya ng stress sa puso. Kaya nga po, pag na-stress ang puso, mahirapan itulak ang dugo sa pamagitan na nakaharang dun sa baga mo. Magdudulot ito ng biglang pagkapagod ng puso at pwede itong huminto. Pwede itong magkaroon biglang kamatayan. Kung ang namuong dugo ay malaki at humarang ng malaki sa bahagi ng daloy ng dugo sa baga, ang kakulangan po ng oxygen at ang stress sa puso, magre-resulta ito ng biglang kamatayan. Kaya nga po yung pulmonary embolism, nangyayari pag merong blood clot o namuong dugo, ito po ay galing sa ibang parte ng katawan mo. Kaya nga po yung mahabang biyahe, matagal ka nakaratay sa kama, yan po dyan nanggagaling yung mga namuong dugo mula sa paa mo o binti mo, dahil hindi ka kumikilos, namumuo yun. Kaya nga po yung mga buntis, no, mag-ingat din yung paggamit ng mga birth control hormone, kaya ingatan yung magkukos din yan.
Meron tayong supplement na lecithin para sa kalusugan ng utak. Ang lecithin, mahalagang pinagmumulan ng choline, isang nutrients. Maganda yan sa kalusugan ng utak. Ito'y tumutulong para mag-produce ng neurotransmitter na mahalaga sa memory, sa pag-control ng kalamnan at sa learning mo. Nagpapanatili ito ng integridad ng cell membrane sa utak para maiwasan natin ang Alzheimer disease, yung pagiging ulyanin, at saka po yung dementia. Available yan sa patnubay, tulad na sabi ko, malaking tulong, tsaka yung supplement natin calcium magnesium. Mahalagang supplement yan. Ako po, nagtitake ako ng calcium magnesium once a day lang para sa kalusugan ng aking buto, ng aking kalamnan, at saka po mahalaga ito sa para maiwasan ng pulikat. Kaya yung calcium magnesium nagpaparelax ng kalamnan, pumipigil sa pulikat at spasm, tumutulong sa pag-iwas sa osteoporosis, yung paninipis ba ng buto, nakakatulong din ito sa pampalakas ng ating buto, pang-iwas sa fracture. At saka itong calcium magnesium na ito ay para mag-function at muscle at mapanatili ang tibay ng ating muscle at lakas nito. Ang calcium magnesium nagre-regulate ng tulog yan. Kung gusto mong ma-regulate ang sleep pattern mo, mahalaga po ang calcium magnesium sa ating mahimbing na tulog. Nakaka-impluwensya po ito sa utak din, yung neurotransmitter, kaya nakakatulong sa pagbawas ng stress. Nakakatulong po ito para mahimbing ang tulog mo. Calcium magnesium. Okay, isang reason din po ng biglang kamatayan, nasabi po natin kanina, yung sleep apnea, yung sakit sa puso, yung po kanina po yung nasabi po natin na nagko-cause ng yung pulmonary embolism, no? Isang reason nyo, kaya nagkakaroon po ng biglang kamatayan na merong namuong dugo mula sa ibang parte ng katawan, sumama sa circulation ng dugo, at nagbara dun sa baga mo. Yung malalang hika, merong malalang atake ng hika, magdulot ito ng kamatayan. Ang malalang atake ng hika, yung severe asthma attack, maging sanhi ito ng sudden death habang natutulog kung hindi ito mapamahalaan ng gusto. Kasi ito po kasing yung pagkitid ng daanan ng hangin. Pag inatake ng hika, yung daanan ng hangin, yung bronchial tube, namamaga, lumilika ito ng maraming uhog, at ang kalamnan sa paligid nito, humihigpit, nagkakaroon ng bronchospasm, hirap kang huminga. Ito pong lubhang paghirap sa paghinga, ang hangin na hirapan pumasok at lumabas sa baga. Nagkukulang ka ng oxygen. Dahil kaya nagkukos ng hirap paghiga. Ang katawan na hindi makakuha ng sapat na oxygen, humahantong ito sa pagbaba ng antas ng oxygen tulad ni Nora Honor, ay bumaba ang antas ng oxygen sa dugo. Nagkaroon siya ng acute respiratory failure. Kaya importante po na pagka inaatake kayo niyan, huminga ka ng malalim. Pasok ang hangin sa ilong, malalim na paghinga, papasukin mo, tapos i-hold mo yung hangin, tapos i-release mo. Kasi nga po yung daanan ng hangin ay maaring makitid at hindi makakuha ng sapat na oxygen. Humihinto yung paghinga dahil nasasakal. Kaya nagkukos ng death. Bakit nangyayari ito? Ang isang tao ay maaring hindi agad namalayan yung paglala ng kanyang hika habang natutulog. Minsan naantala sa pag-take ng gamot. Kaya kailangan yung ating maintenance, huwag yung kalilimutan. O kaya nakalimutan niya yung na-late yung kanyang yung inhaler niya. Minsan din po yung kawalan ng tulog, minsan sa sobrang pagod, sobrang stress, nagkumukulang ka ng pahinga, tulog, kaya lumalala yung atake. Meron tayong supplement ng omega-3 fatty acid. Ito'y nakakababa ng presyo ng dugo. Ang regular na pag-take ng omega-3 fatty acid ay maaaring makatulong sa pagbaba ng blood pressure mo, pagbaba ng cholesterol triglycerides, maiwasan ng pamamaga, meron siyang anti-inflammatory property, at
pang-iwas sa lapot ng dugo. Di ba nasabi ko kanina, merong malapot na dugo, bumara sa baga. So, para maiwasan natin ang paglapot ng ating dugo, mapabuti ang daloy ng ating dugo. Yung omega-3, ito'y maganda yan sa daloy ng dugo. Nagiging flexible yung maagat natin at hindi ito humihigpit. Ipaalam nyo po sa akin yung pangalan nyo, yung address at CP number nyo kung gusto nyo pong magpa-deliver nito mga health products natin sa tahanan nyo. Bigay nyo lang po yung detail, your name, your address, yung barangay, kung saan kayo barangay, at CP number. Okay, dadako po tayo sa food for thoughts bilang pagwawakas. Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siya mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y kay Kristo Jesus. Sa madaling salita, ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ito po ay nagkakaroon tayo ng relasyon. Kaya kung tayo po ay meron tayong pag-alala sa buhay, kung kailangan natin ng tulong, dapat lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat, magkakaroon tayo ng kapayapaan, iniingatan ng ating puso at isipan para maiwasan natin ang sakit physically. Magandang gabi po, nawa pagpapala patnubay ng Diyos sa umatin, and God bless us all.